Eto ngayon ko lang po napanood pero 2 araw na po pala nakalipas itong balita na ito, mga bossing, 'no? Ang title dito, mga boss is ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, 'yan mismo. 'No, ipe-play ko itong video na 'to mga kababayan. Ang title dito, Pastor Kibuloy, mga kaso ko nilalakad ni Tatay Digong. Ayan po, 'yan. Sa batas natin, batas with Attorney Claire, mga kababayan. So dito may sinasabi o may kwento o may balita, 'no, tungkol po dun sa Glory Mountain. Tama po ba yung ano ko, Glory Mountain, 'di ba? Yung mountain, yung glory. So pakinggan niyo po kung ano yung pinagkukuwentuhan na balita dito, mga kababayan. Hanggang saan niya naitulong ni Pangulong Duterte sa kanya doon? Eh sila lang nagkakaalaman nun, partner. Basta yun, inamin niya. Diba? Yan yun. Pangalawa, partner. Eto na, eto na. Ito naman yung Glory Mountain. Yan, magaganda din yan, partner. Talagang paraiso yan, yung itsura. Wait, ayan nakita niyo. Dito sa post nila, dito sa video nila, the 25 hectares Glory Mountain is actually just a stone throw away from Kibuloy's Prayer Mountain complex that houses the pastoral houses of the congregation. The Glory Mountain has more than 50,000 pine trees planted in an area at the foot of Mount Apo, the country's highest mountain. Kinig tayo. Hindi siya dito. Sa anong paraan? Ano naman yung May naging issue issue kasi dyan? dito Oo. ng land grabbing. Ay, May nagka so yung Glory Mountain daw po, meron daw pong issue doon ng land grabbing, mga kababayan. patayan. Pero siya, okay, ang sabi kasi ni Violito Diarog, partner, ito yung isang tribal leader. Sabi sabi ni Mike Barzaga, "Hoy, gonggong na vlogger." Gago! Tuloy. Ng lumad. Diba? So, parang kinukursunada itong lupa. Mga kayubi, itong pinapakita ko sa inyo, news to ha. Ayan, yung pinapakita kasi po dito sa video, mga kababayan, ayan, 'no? Meron silang nandiyan, 'no, nasa ilalim. Babasahin po natin yung nasa ilalim niyan, mga kababayan. Kibuloy was recently linked to the April 29 strapping of Diarog's house in sitio sa village Kahusayan, Barangay Village, Manuel Gianga in Kalinan. It killed the tribal leader and wounded his wife and 4 children, 3 of whom were minor. Nako. Oh. 3 of whom were minors. According to Diarog's wife, men identified with Kibuloy had been threatening Diarog to sell their 2-hectare piece of land adjacent to Kibuloy's Prayer Mountain in Tamayong, but Kibuloy's denied this. Ayan, binasa ko po, no? Doon sa kanilang vlog, mga kababayan. Tuloy! Hindi to gawa-gawa lang. Nasa news naman to. Itong parte ng tawag ito, ng Glory Mountain, nagkaroon ito ng hindi pagkakasundo. Ayan. Sa pagitan ng mga katutubo. Ay. Diba? Yung mga kahupungan sa lumad sa Kahusayan. Diba? So, dito partner, sinasabi nila na yung kanilang lupa, okay, nawala na sa kanila. Tinaboy sila. Ah! At ito nga daw, kumbaga na, binuldozer na. Ito, kaya sila tumatakbo noon sa isang konsihal para tulungan sila. Nako. Dahil sa issue ng land grabbing. Partner. So, ito... Hindi naman yan binayaran sila, partner. Walang ganong naging lumabas na balita.
Ancestral domain ba yan, yung lupa nila partner? Hindi. Kasi mga lumats, puro ganun eh. Yung mga minana pa nila Yan. sa kanilang mga ninuno. Kaya napakahalaga yan eh. Yung mga lupa ng mga lumats. Aha. They consider, ano partner eh, di ba? Mm-mm. Ano nila yan eh. So, sinasabi dito, partner, sa news, Oo. noong 2014, the church leader was involved in another controversy concerning land and several indigenous peoples in Mindanao. Saglit. Diba? Saglit. Di ba nung prayer rally nila, ang daming indigenous people na mga nagsisisayaw doon, yung gumaganong-ganon sila sa harapan, di ba? Sa may harap ng stage mismo. Oh. Tapos, sinasabi dito sa balita nila, no? May naargabyadong mga indigenous people daw di umano. Sa isang interview ng Inquirer, isang resident ng Sitio Diola, 40 armadong lalaki ang pumunta sa kanilang village Uy! at pinapaalis sila dahil nabenta na daw ito kay Pastor Tibuloy. Hala! Pero yung lupa, yung nandun nakatira sa lugar. Natanggal. Tapos may namatay na isang window. Natanggal. Sorry, may namatay na dato diarog. Ito, babasahin ko, may pinost sila ulit. Ayan. Nakalagay dito, the City Council conducted an investigation a few years ago of the reported land dispute case as the motive in the killing of Datu Dominador Diarog in 2008. And the continued land grabbing by the influential group of Kibuloy. Ayan, binasa ko ha. Hindi kita. Ipopost ko na lang po ito doon sa ano natin. Tuloy natin. City Council resolution ordered a status quo on fencing of land grabbed by Kibuloy from the Lumads. Grabe to. No? Until the said land were surveyed, but Kibuloy's men only reinforced the fence they had built. Sabi niya, natanggalan sila ng lupa. At may namatay nga yung kanyang asawa na dato doon. So, kung naayos man ito, kasi tumahimik na partner, syempre, wala naman sila magawa. No. O naayos na lang legal, Mm-mm. diba? Di natin alam kung gaano ka-legal. And also, Ayan. on many issues sa Glory Mountain, nagkaroon din ng mga issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo ng niloko ng mga NPA. Ngayon, without any pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo at in-appease niya sila na hindi Grabe, ano? Hindi ganun yung intention natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon, may peace na kami. Kaya ginawa ko nga akong dato pamulian ng mga katutubo natin. Aba, datu pa kayo si ano. So, hindi lang son of God. Ngayon, datu na din pala, ano, mga kababayan. Kung totoo man to, mga boss chief amo, sir, nako, parang yung ipinakita nila doon sa rally-rally na yun, hindi totoo, hindi bukal sa puso nila yung may mga indigenous people. Gago! Mga kababayan po.